Alam mo ba, na sa gitna ng pinakamasayang selebrasyon, doon pala nagtatago ang pinakamadilim na katotohanan kung hanggang saan nga ba talaga ang kayang gawin ng isang taong punong-puno ng galit. So, start na tayo. Para sa akin, ito ang isa sa pinakanakakakilabot na kwento na nasaksihan ng Pilipinas. Nangyari ito noong 2006. Si Benji Ganay, 27 years old, taga Aramaywan, Nara, Palawan. Excited siya noon. May pupuntahan silang party bago ang kasal ng pinsan niya. Sabay sila ng kaibigan niya na si Junnie Buyot. Music, sayawan, inuman. Parang normal lang na gabi. Walang nakakaalam na may naghihintay na trahedya. Pero sabi ko nga, isang maliit na bagay lang ang kayang kumanti sa isang tao. Medyo nalasing si Benji at sa hindi sinasadya, nahawakan o natabig niya yung bride-to-be. Simple lang sana, di ba? Pero para sa ama nito, na si Elio Bale Chuhen, parang dinurog ang pagkatao niya. Doon nagsimula na parang may masamang mangyayari. Pagkatapos ng party, nilapitan ni Elio si Benji. Ang bait-bait magsalita. Parang walang galit. Inaya niya itong bumili ng inumin. Kasama niya yung anak niyang si Dongdong at yung kamag-anak niyang si Subtuat. Pero alam niyo ba kung saan siya dinala? Hindi sa bayan, hindi sa tindahan, kundi isang lugar na liblib, tahimik, at sigurado akong walang makakarinig kahit sigaw. Doon nila pinakawalan ang galit na nararamdaman nila. Sinaksak nila si Benji, pinatay, at akala mo tapos na? Humingi pa sila ng gasolina sa kapitbahay. Alam niyo kung para saan? Para sunugin ang katawan. Pero habang lasing, parang nawala ang pagiging tao nila. Kinain nila ang ilang parte ng katawan ni Benji. Yung dila, yung tenga, tinikman nila habang unti-unting nauubos yung laman. Akala nyo ba natapos na lahat ng gabing yon? Kasi may detalye na mas nakakapanindig balahibo. Isang bagay na pwedeng nangyari sa mga taong nandoon kahit hindi nila alam. Abangan sa part 2 dahil doon malalaman mo ang buong katotohanan. So, nandito ulit kayo sa part 2. Sa part 1, nakita natin kung paano nagwakas ang buhay ni Benji sa kamay ng mga taong akala niya kaibigan lang niya. Pero alam mo ba na may isang bagay na nangyari pagkatapos noon na hanggang ngayon napag-uusapan pa rin? Handa ka na bang malaman ang nangyari sa kanya? Lumipas ang ilang araw. Noong July 24, 2006, natagpuan ang katawan ni Benji. Pero ang itsura, hindi na mukhang tao. Pinutol-putol, sinunog ulit, at nilagay sa sako. Pero ito yung part na nakakapagpatinding ng balahibo para sa akin. May bulong-bulungan na may parte raw ng laman na hinalo sa pagkain sa kasal. Maraming kumain. Akala nila baboy lang o kambing. Pero noong nalaman nila yung totoo, nagsuka sila at nanginig sa takot. Isipin mo, ikaw, kaya mo bang tanggapin na baka nakain mo rin yun? Nang tanungin ng suspect, itinanggi nila ang lahat. Wala daw sila doon. May alibi daw sila. Pero bakit parang may tinatago sila? Bakit parang sinisira nila yung ebidensya? Alam mo, hindi ito yung unang beses na nangyari ito sa Pilipinas. Noong taong 2000, sa Iloilo, may ganitong kaso.
At noong taong 1985, may gumimbal sa bansa dahil sa ginawa ng isang pare. Sabi ng mga eksperto, noon daw, ritual ito. Pero para sa panahon ngayon, ito ay tanda ng isang problema sa pag-iisip. At alam mo ang pinaka nakakagulat, sa batas natin, walang specific na parusa ang cannibalism. Murder lang ang pwedeng isampa. Sa tingin mo ba, sapat na ba yun para sa mga halimaw na kayang gumawa ng mga ganito? Hanggang ngayon, marami pa ring tanong sa isip ko. At sigurado ako, pati sa'yo rin, sino ang nagsasabi ng totoo? At sino ang nagtatago?